may paanan ng bundok Banahaw, may isang lumang bahay na itinayo pa noong panahon ng mga Kastila. Kilala ito ng mga taga roon bilang bahay ni Aling Sion, isang matandang gaynang na kilala sa kaniyang kabaitan. Subalit mas kilala sa kaniyang sumpa. Walang pumapasok sa bahay na iyon tuwing dapit hapon. Sinasabi ng mga matatanda, kapag pumalo na ang 6:00 ng gabi, may liwanag daw na kusang sumisindi mula sa isang lampara sa ikalawang palapag. Kahit matagal nang walang nakatira roon, ang sabi ng iba, iyon daw ang lampara ni Aling Sion, ang tanging naiwan mula nang siya'y patayin ng mga taong nagtaksil sa kaniya. Ang simula ng lagim, noong Oktubre 31, 1932, dumating si Don Ernesto, isang kilalang negosyanteng taga Maynila. Balak niyang bilhin ang lumang bahay para gawin umanong rest house. Kasama niya ang kaniyang mga kasambahay at asawa, si Doña Clarita. Nang marinig ng mga taga-baryo ang balita, nagbabala sila, huwag niyo pong gagalawin ang bahay ni Aling Sion. Hindi po siya natatahimik, sabi ng matandang albularyo. Ngunit nagtawanan lamang ang mag-asawa. Pamahiin lang yan, wala nang multo sa panahon ngayon, sabi ni Don Ernesto. Pagsapit ng gabi, pinilit nilang manatili sa bahay. Pinailawan nila ang mga kandila, nilinis ang mga alikabok, at habang kumakain ng hapunan, naramdaman nila ang malamig na simoy ng hangin. Sa gitna ng katahimikan, biglang umihip ang hangin at sabay patay ng lahat ng kandila. Ngunit may isa lamang ilaw ang nanatiling nakasindi, isang lumang lampara sa may hagdanan. Hindi nila ito inabot, hindi nila ito sinindihan. Ang lampara, lumapit si Doña Clarita. Ernesto, kanino galing tong lampara? Kanina wala ito rito. Ngumiti lang si Don Ernesto, baka naiwan ng mga dating may-ari. Ngunit habang tinititigan nila ang lampara, napansin nilang may nakaukit sa ilalim ng salamin nito. Siyong 1899, nang bigla nilang marinig ang marahang iyak ng isang babae mula sa itaas. Mabagal, humahagulgol. Nasaan ang anak ko? Nang tumingala si Doña Clarita, may nakita siyang aninong babae sa hagdanan. Nakaputi, duguan ang mukha at may hawak na dugo ang sanggol. Napasigaw siya. Ngunit nang kumurap siya, nawala ang babae. Tanging lampara lang ang naiwan, kumikislap-kislap na parang may buhay. Ang lihim ni Aling Sion. Kinabukasan, pinilit ni Don Ernesto na ipagpatuloy ang pag-aayos. Sa paghalungkat ng mga lumang gamit sa baol, may nakita siyang lumang talaan, ang diary ni Aling Sion. Nakasaad doon, pinagbintangan nila akong mangkukulam. Sinunog nila ang aking anak. Itinali nila ako sa puno ng mangga at iniwan akong buhay habang pinapanood nila akong sinusunog ang aking laman. Ngunit hindi ako mamamatay nang walang hustisya. Ipinangako kong babalikan ko sila sa lampara ng aking tahanan. Lumamig ang paligid. Biglang bumagsak ang lampara mula sa hagdanan at nabasag. Mula roon, tumagas ang dugo. Oo, dugo, hindi langis. At mula sa loob ng lampara, dahan-dahang lumabas ang anyo ni Aling Sion. Nakaputi, sunog ang balat at naglalagablab ang mga mata. Ang paghihiganti, isa-isang pinatay ni Aling Sion ang mga kasambahay. Ang isa, natagpuan na nakasabit sa kisame na parang sinakal ng sarili nitong anino. Ang isa naman, natagpuang nakalubog ang ulo sa badya ng dugo. Habang tumatakbo si Don Ernesto, naririnig niya ang tinig ni Sion. Hindi ito ang bahay mo. Ikaw ay isa sa kanila. Mga anak ng pumatay sa akin. Nang makalabas siya, nagliyab ang buong bahay. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, nakita niyang nakatayo sa gitna ng apoy si Aling Sion. Hawak ang lampara at nakangiti. Walang makakatakas sa liwanag ko. Pagkatapos ng apoy, kinabukasan, walang natagpo ang katawan. Wala ring naiwan sa bahay kundi abo. Ngunit tuwing gabi ng Oktubre 31, sinasabing may bahay pa rin na nakatayo roon. Tila buo, tila bago,
At sa bintana ng ikalawang palapag, may lamparang muling sumisindi. Kung minsan, may dumadaan at nakakarinig ng babaeng umiiyak, hinahanap pa rin ang anak. At kung may magtatangkang pumasok, sinasabing hindi na sila lumalabas. Dahil kapag tumingala ka at nakita mong nakasindi ang lampara, ibig sabihin gising na muli si Aling Syon